Rags to Witches. Narito. Mga gumagawa ng basahan, nag-away. Oy, malaking industriya sa atin yan, yung paggawa ng basahan. Kasi yung simpleng biro para sa isa, panlalait na raw ang dating naman dun sa kabila. Kaya mula sa basahan, rags na kanilang ginagawa, sumiklab ang laitan at alitan na para bang sumpa ng kulam na lumamat sa kanilang samahan. Ha? Talaga ba? From rags to witches. Si Ani, binubuli at ginagawang katatawanan. Buti na lang to the rescue ang pinsan na si Marjorie. Yan si Tinay, wala pong ginawa yan kundi bulihin yung pisang kong si Ani. Kasi no read and no write daw si Ani. Oy, Ani, binibiro lang naman kita na hindi ka marunong magsulat saka magbasa. Magsusumbong ka pa sa pinsan mo, kapal talaga ng mukha mo. Tandaan mo yan, Tinay. Kung ginagawa mo, may balik sa'yo. Hoy, Marjorie, binibiro lang naman ni Tinay si Ani. Masyado niya naman siniseryoso. Hindi porket biro, bully na kagad. Kaya ikaw, Tinay, tigil-tigilan mo na yan. Tao din yun. Hindi lang siya marunong magbasa at magsulat, pero may damdamin siya. Sasaktan siya sa ginagawa mo. Hanap buhay pero parang naging hanap away. Pasmado raw kasi ang bibig ng isang katrabaho kung makalait. How true! Eto na ang dalawang magkatunggali, Marjorie at Tinay. Harapan na! Marjorie, ano ang problema? Nagre-reklamo po ako para po dun sa pinsang ko na binubuli niya. Ba't hindi pinsan mo magreklamo? Kasi no read, no write po siya. Kumbaga parang ako lang po yung nag-aano sa kanya. Nagpapakaate siya. Siya ang nagsasalita. Pero nagtitinda. Naggagawa po kami. Kami po yung nag-a-assemble. Okay. Tapos may ng basahan. Tapos may humahango lang po sa amin na para maibenta. Anong klaseng pambubuli? Nandiyan yung sinisiraan niya kaysa daw, nagre-reklamo daw yung mga buyer kasi mali-mali daw yung gawa ng pinsang ko. Totoo ba? Hindi po, kasi magkasama po kami gumagawa nun eh. Okay. Tinitignan ko po yung gawa niya eh. O bakit sa palagay mo inaapi niya? Sabi mo, yung iyong pinsan. Hindi ko po alam po anong problema niya. Walang sinasabi? Po, tapos ang hilig niya po yung malapit lang yung tindahan, uutusan mo pa yung tao. Oh. So kumbaga parang naaabuso. Opo. Naano po ako sa pinsan ko kasi wala po siyang ginagawa. Hindi po siya nagre-react. Anong epekto sa pinsan mo? Parang wala lang po sa kanya, kaya kumbaga parang pinagtatanggol po siya. Sinubukan mo na siyang kausapin, komprontahin. Kaya nga po kami nag-away kasi sinabihan ko po siya na tigilan mo na yung kagaganyan mo sa pinsang ko kasi abusado na, sobra na. Lagi na lang daw pinagmumukha na no read, no write. Opo. Bakit kailangan ba ng marunong kang magbasa at magsulat sa paggawa ng basahan? Ang ano po dun sa pagbibilang po, kasi sa isang bundle po na binabayaran sa amin ng halagang 5 piso, 36 pieces po yun. Hindi po niya kayang bilang. 36 pieces, 5 piso lang? Opo. Wow, sobrang mura. Ang baba naman, bakit? Labor pa lang yun? Opo. Yung materyales kayo din ang naghahanap? Hindi, nakikigawa lang po kami sa kapitbahay. Labor, ang baba pa rin, ate. 5 piso lang po Baba pa talaga rin. sa amin. Kasi sa paggawa ng 36 na piraso ng basahan, gaano katagal yon? Depende pa po sa klase ng tela. Kaya nga. Para maka 500 ka, 3,600 na basahan ang gagawin mo. Galing mo Buka ka mag-math? ng basahan. Oo. Pagkatapos nun. Nag-calculator. Ang bilis, di ba? Talino, sorry. Okay, pero teka muna. So, ano ang take home ninyo sa bawat araw? Sa isang araw, minsan pinakamababa po 150. Ang baba. Ano ba yun? Ang sakit-sakit na sa kamay yata, no? Parang dapat pong ireklamo niya yung employer niya eh. Oh, sino ba employer nyo?
Kapit-bahay lang din po. Kapit-bahay lang din ninyo. Baba, alam mo, suggestion ko sa'yo, rumekta ka na, cut the middleman out. Kayo na magbenta ng basahan. Wala nga pong pampuhunan. Hindi, ha? Ayaw pumahan. pampuhunan. Ako bahala, ano ba puhunan? Ilang basahan? 200 na basahan. Oh, wow! Ilang kailangan? Wow! Pakinggan naman natin ang depensa ni Tinay. Siya ba talaga ay nang aapi ng pinsan ni Marjorie na no read, no write at inuutos-utusan pa kung ano-ano pang naririnig sa kanya? O Tinay, meron ka bang galit doon sa pinsan niya? Wala po. O, wala. Wala naman eh. Pero... Bakit ganon? Galit sa pinsan niya. Hindi. Totoo ba na pinagsasalitaan mo ng ganon? Opo. Oo. Okay. Bakit mo pinagsasalitaan ng ganon? Kasi po yung gawa po kasi niyang bilog. Dapat po, nasa tamang bilog po kasi yun. Hindi po pwedeng lumagpas po yun kasi ako po yung nagmumugmog. Bali sa loob ng 36 pieces na basahan, ang kinikita ko dun sa mugmog, 7 pesos. Pero po yung pagsasalansan po niya, 5 piso lang po. Okay. Ngayon, yung kumukuha po sa amin ng basahan, pinagagalitan po kasi ako. Kasi nga, dahil nga po yung pinakabilog po na na papel po, sumusobra po kasi yung gawa niya. May pattern, tapos hindi niya may pattern po nagagawa. kasi yung bilog. Dapat tinuturuan yung ganong tao. Pag hindi alam, tinetrain, tinuturuan, hindi kahit kinagagaling. sabihin po namin ng paulit-ulit sa kanya, yung matapang pa siya. Matapang pa. Di ba sinabi din naman ni Marjorie, may kasama silang gumagawa. Kung paulit-ulit na ganun, magagalit talaga ako. Nakakapagod po kasing paulit-ulit eh. Kada gawa niya po, iuusog ko po ng konti yun. Tapos magmumugmug pa po ako. Yung sinasabi po niyang papel na bilog, hindi naman po kasi pantay-pantay halos lahat. Iisa ang size, iba-iba yung size. Siyempre kaming gagawa, susunod kami dun sa bilog na papel. Oh, di ba? Ang Alam mo, problema parang nga mas daw, malaki. ang problema nga daw hindi makasunod yung pinsan mo. Totoo ba 'yon? Minsan po kasi talagang malaki yung papel. Yun yung sinusundan niya. Kaya akala na ito siguro. Akala na ito, lumalagpas sa papel. Meron Magkaiba po ng talagang reference. malaking papel. Sobrang malaking papel. Tapos meron pong maliit lang na papel. Na kailangan ihahabol mo naman siya doon sa naunang papel para magpapantay. May mga sizing pala ito. May nalaman pa tayo ditong bago. Ito palang kanyang pinsan ay may anak na 14 years old na ganun din. Ano siyang asawa? Ano lang siya, binuntis lang. O, nabuntis. Okay, so solo parent. Meron kayong provision sa barangay. Okay. O, eto na. Ang mismong nilalait na no read and write daw. Nandito siya ngayon kasama natin. Ani, humarap ka na. Okay, Ani. Kumusta ka? Mabuti po. Mabuti ka naman. Mabuti naman. Okay. Ano ang mga sinasabi sa'yo ni Tinay? Nilalait po ako, di ako marunong magbasa, magsulat. Okay. May anak po ako, isa. Ano pa ang mga naririnig mo na masasakit? Nasasaktan po ako. So pagka nasasabihan ka ng ganon, ano na lang ang ginagawa mo? Tumatahimik lang po ako. Tumatahimik ka na lang. Yun po yung inaano ko sa kanya. Hindi siya marunong lumaban. Hindi siya marunong lumaban. Oo. So ano ka ba? Nasisigawan ka ba? Sinisigawan po ako. Tapos yung kalagayan naman ng anak mo, Ani, bakit hindi siya nag-aral? Di marunong din magbasa, magsulat po. Okay, so yan ang panig nila, no? Hindi na daw matiis, kaya eto na, umabot na po dito sa face-to-face. Ito naman po ang magpapatunay na walang nangyayaring pambubuli daw. Ang kakampi ni Tinay, si Lizelle, humarap ka na. Sabi mo wala pong pambubuli na nagaganap. Paano niyo po ito na
na-conclude o naisip? Kasi po, tuwing gagawa po sila, magkakaharap po sila. Bali po kasi to, hilig biruin ito. Bali sa kanya, lagi lang niyang binibiro to. Na siguro. Laging half-meant ang biro, Kasi right? ito kasi mapagbiro to. Mapagbiro siya. Sila naghaharutan sila pag gumagawa kami. Naghaharutan sila. Anong klaseng biro? Sige, Yun nga, para example. Tulad niya, pagka nagkakamali siya ng gawa. Ano ba yung gawa mo? Ayusin mo naman yan. Yan. Akala ni Tinay pabiro. Tanungin natin si Ani. Ani, anong pakiramdam mo pag ginaganong ka ni Tinay? Nasasaktan po ako. Oh. Walang rason para ang mga kagaya ni Ani ay magsinungaling kasi anong makukuha niya? Kaya nga po. 'Di ba kamalian niya 'yun, kahinaan niya 'yun, maaano pa, 'di ba? Bakit nga ba may mga mahihilig pumuna? Sa modernong panahon, yan ay talagang bawal na. Pero may mga mahilig pa rin pumuna sa kakulangan ng iba. Pero hindi napapansin ang kamalian ng sarili. Ayun. Brother June, bakit may mga taong parang yung hindi kasing kasing level ay lalong inaapi? May tendency ang tao na kung alam mong hindi mo kapantay, kaya mong tapakan, lalo mong tatapakan, Pero sa isang mabuting Kristiyano, hindi dapat gawin. Dapat unawain natin yung less fortunate. Kay Tinay, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, maaaring si Tinay kaya niya ginagawa yun o kaya niya ginawa ay sapagkat hindi pa niya naunawaan. Ngayong umaga, maaaring naunawaan niya. So wag nating idiin si Tinay, May pagkakataon na magbago ang lahat. At ate ko rin, siguro gusto ko rin tawagan ng pansin ng ating pamahalaan dahil marami na ako nakitang pagkukulang na kailangan ng ating mga kapatid na katulad niya na magkaroon ng Special Education Center, SPED. Wala pa bang ganon? Meron pero napakamahal, ate ko rin. In fact, sa Manila, 6 lang po ang centers na ganito. And then here in Quezon City, I think it's about 8. Pero ang hirap po ng access. Dahil kasi yung iba palaging sasabihin, asan ang assessment? Pag walang assessment, hindi po nakakapasok. Ayun. At marami tayong ngayon marami tayong nakikitang mga kabataan na ganyan. May kakulangan na kailangan ng guidance talaga at nakukuha sa SPED Center. Sana ang ating pamahalaan makagawa ng tulong para matulungan itong mga ito. Napakamahal po ate ko rin talaga ng pagpapadala ng mga estudyanteng ganyan. So, pag nakita natin ang taong katulad dito, hanapin natin ang mukha ng Panginoon, ang larawan ng Panginoon sa Kanya. At makikita mo kung paano magbago ang pagkatao mo. Ayan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.